patuloy tayo sa ating part 4. Like, subscribe at lalagay natin sa playlist, guys. So ito yung ano natin, part 4 sa ating financial talks and so money and talks. So talagang importante talaga dito is laro talaga ang buhay. Ang buhay talaga, ang laro ng buhay ng tao is may pera talaga yan, umiikot. Yan, nagpaplano, paghahanda, pag-iipon at pagnegosyo, 'di ba? Pasensya, mahabang panahon. Kasi kung gusto natin ng instant, talaga malaki, wala talaga, it's a trap mindset. Trap talaga siya. Kasi di mo na ako magsisikap kasi konti lang yung pera ko, hindi talaga. Mabubuo yung bagay na yan sa dahan-dahan. Oo. At kung gusto naman mag-shortcut ng masama, malaking pera, talagang mawawala lang din yan. Yun masasabi ko na talagang kailangan talagang patalinuhan. Kailangan talaga natin na ako nagbabasa ko ng mga libro, bibili, pagbabasa kasi kung wala kang idea, kahit gaano karami yung pera mo, kung wala kang idea sa pera ang gagawin mo, mawawala lang din yan. Lulukuhin ka sa mga investment, mawawala lang din yan, di ba? Kung kailangan talagang nag-iipon, at least kung may pera ka, sabihin mong 200k, 2M, bahatiin mo ng 8 times. Oo, sa libro yan ni Chinkitan. Hindi mo idiretso ibuhos yung lahat ng pera mo. Kailangan mo siyang i-budget, testing lang muna. Mayroon ka talagang natitira. Hindi mo ibuhos yung pera mo sa isang ano siya, yung diversity, iba-ibahin. Hindi yung isang basket lang. Kung may isang basket, 4 na basket, lahat ulugan mo. Hindi yung isang basket lang ifo-focus mo. Yan. Kasi trap mentality yan na parang diretso agad. Wala kasing bagay na diretso. Kahit nga halaman nga di ba? Yung pagtatanim, hindi nga diretso tumutubo yan dandahan yan. Ganun lang din ang buhay ng tao. So, mas maganda talaga na sa generation ko, coming times, talagang tuturuan ng bata about financial. Everything, tuturuan lahat. Kasi hindi lang yung responsibility na pati rin sa school, i-assist. Kasi nung kabataan ko, nahihirapan din ako Pero mas maganda talaga na train a child while they are young, so will never depart from it. At least, hindi naman importante na, hindi naman racing talaga yung pag-asawa, pag-jowa agad, di ba? Pagka-anak, racing talaga, dapat compete. Kung meron talaga siya, dapat ako meron din. Tignan mo na natin yung capacity mo, yung kakayanan mo. Baka hindi mo kaya ang pera, ability at lahat. Talagang, so kung gusto ka magplano mag-asawa ng 20, siyempre 5 years old, 7 years old, nag-i-invest ka na for very long time, nag-iipon ka na. Kung 30 ka, mga 20 o 10 years ago or 15 years ago, nagre-ready ka na. Hindi yung pwede na hindi naman tayo nagpaparinig. Yun talagang common. May timeline talaga yan. Hindi yan na gusto mo lang. Baka gusto mo lang, baka hindi mo kaya, di ba? Mahirap namang napasok ka sa mainit na kanin. Pagkakain mo, di mo kaya pala. Hindi ka sanay napapaso sa kanin, di ba? Ganun siya kahirap. Kung hindi natin pinaghandaan ng dahan-dahan. Kasi busy tayo. Wala naman. Pero kahit busy sa school, kasi alam natin parang sa school, tinitrain na tayo paano mabuhay. Masanay ba? Yung talagang, hindi pa talaga yung the final. Pero sa school, parang stress na stress tayo sa love lives, personal, at lalo na sa school, at lalo na sa work. Ka na yung yung parang bored ka na, parang bugbog na yung puso mo, at isip mo, hindi ka na makaisip ng maayos din. Stress ka pa sa personal life, sa family. Yun ang iba na wala talagang perfect situation. At tayo, mahanap lang tayo ng paraan kung paano natin yan i-handle. Kasi money is nagka-characterize yun sa pagkatao mo kung paano ka talaga mag-handle ng pera. Hindi yung sa minimalism na puro tago lang, bili ng magagandang fashion, pagkatapos itatapon mo naman kasi may bago namang lalabas na mga bagay. Dapat itong mga uso kasi business lang kasi nila yan strategy, market strategy lang yan nila siyempre hindi naman talaga hindi naman talaga yan realistic kasi yung mayaman lang, yung mga kapitalista lang, yung mga big businesses lang. Pero yung buhay natin, maganda lang yun kung business ka rin din, malaki yung income mo.
Pero kahit na ganun na habit, importante lang na maayos yung damit. Hindi naman talaga kailangan na kada kita online, sino na ba nagsusul natin? Diba? Ano lang tayo, be realistic. Makatotohanan lang tayo. Hindi lang tayo dapat na live out of fantasy. Ang fantasy kasi yung parang sisip mo, pag bibili ako, okay na ako dito. In fact, hindi naman. Ang bagay nasisira, pero yung pera at kaalaman at kalusugan, hindi nawawala yun. At lalo na, kailangan din ng buhay ng tao is para pera, skill talaga. Kahit anong klaseng skill. Gugupit, driving, or kahit ano. Kasi sa Amerika, hindi maarte yung mga Amerikano. Kahit ano-ano lang ginagawa nila. Pwede sa bahay, pwede sa kapitero, pwede sa army, teacher, kahit ano. Yun talaga ang mga Amerikano, yung mayaman din. Maganda din yung sahod nila, yung salary. Then ngayon, tumataas din yung bilihin kasi iba nag-addict. Pero, compare talaga sa income sa Pilipinas, mababa talaga dito. Compare mo sa ibang bansa. Ang siguro, hindi naman ibig sabihin na magmahal ang bilihin, bibilihin mo lahat. Talagang magtira din. Set aside. Pang tithes, pang bilihin mo, i-budget mo na. Laging may ano ka na itatabi, mga emergency fund. At magtitipid mga healthy foods. Kasi sa Paul, bili ka ng white rice. Oo. Marami kang makain nun kasi ano ka, yung hindi ka busog. Pero kung sa brown rice, kunti lang kinakain mo, busog ka pa, diba? Kunti lang yung makakain mo, mas matagal maubos yung kanin mo. Kasi kung sobrang ling kanin ng eating of too much rice, nakaka-diabetes din siya. So kung titignan natin ang long term game, lalo ka sa white rice kasi marami kang makakain. So mas magastos yun. So mas diabetes. So siyempre, wala namang taong gustong magkakasakit, diba? So ang brown rice, good for health at saka good sa economy. Kasi matitipid na, hindi ka kakain ng marami. Kasi kunti lang yung makakain mo at saka may lakas ka. Yung ibibisyo mo na, soft drinks mo. Bili mo na lang ng Energen. Yun naman ang iniumin ko eh. Inelixir, tubig, yun. Positive, happy ka sa life mo. Mag-iipon ka, pero being simple kasi ayaw nila ang mostly. Gusto natin na maarte, social, may brand talaga. Depende lang sa capacity ng tao. Pero kung nagsisimula pa lang, wala pa ng negosyo, empleyado lang, kailangan na lang natin magtipid, magpasensya. Kasi, totoo talaga, kahit ilang buwan lang, marami talaga maiipon. Kung i-invest mo sa tamang bagay yun, makikita ka, budget lang, huwag magbibisyo-bisyo. Kung mag-checks ka, basa mo na ng libro, mga online coaching, para i-bastid sa mga babae o lalaki. Diba? Paano i-approach yung babae o lalaki? Diba? Pag date, at least may pera. Pinagandaan dyan ng mahabang panahon. Kahit pustahan pa tayo, kahit gaano pa karaming pera mong dala ngayon, 30. Kung hindi mo alam paano gagamitin yan, mawawala lang yan. Diba? Parang lang din yan. Sabihin mong marami kong pera. Kasi pag marami kang pera, may tendency bili ka, bili ng bili, hindi ka nag-iisip, di ba? Driven by emotion, nadadala sa damdamin. Then what if, di ba? Para lang talagang connected talaga yung buhay natin sa Bible. Kasi kung puro ka pa dalos-dalos, bili ng bili, kain ng lahat ng gusto mo, siyempre, hindi mo na mamalayan habang tumatagal ay hindi mo napapala. Wala kang na-i-invest, wala kang natatabi. At lalo pang mali yung mga choices natin, nagkakasakit, iubos lang yun. Kung ma-stroke ka, siguro mga 300 to 500,000 ang sakit mo. Siyempre, sino bang magagastos ng ganun kalaki ang pera kung magkasakit ka, diabetes o high blood or stroke? Diba wala? Di nila alam kung bakit nagkakasakit. Wala silang time, hindi nila alam kung paano o bakit sila nagkasakit. Sa kanila, kain lang, di ba? Mga processed food. So, ibang istorya na yun. Nasa health tips and advice yun sa playlist. Yun. Bali, side bit lang. Yan. Napin yung health tips and advice kahit sa home na YouTube channel natin. Yun talaga ang kailangan natin na importante, practical tayo, matalino tayo. Hindi natin iniisip ang ngayon lang. Iniisip natin kahit simple, malalim ang bulsa, malalim ang kaalaman, at may skill, at may abilidad, kakayanan. Hindi yung showy ka nga,
Di, wala namang stable job talaga. Pabago-bago talaga. Yun lang, ang mga Amerikano talaga, hindi talaga sila maarte. Kahit yung paggupit ng damo, kahit ano-ano na lang ginagawa nila. Yun din ang bilib ko sa kanila eh. Malaki lang yung pera nila, pero yung lifestyle is pareha lang din dito. Malaki lang yung sahod nila. Pero kung kahit gaano kalaki yung sahod, kung wala tayong disiplina, ay mawawala lang din yan. Because habits, binubuo tayo araw-araw. Kung sino tayong pagkatao, pagdating ng panahon. Pagkasakit ka ba, walang pera, broken hearted, or single, depende yan sa habit na pinaghahanda natin. Because if you fail to plan, kung napalpak ka sa pagplano, nagplano ka pumalpak. So talagang motivation yan araw-araw, workout. Diba? Work out your salvation, diba? Marami nga ika nga sa Bible eh. Yun naman talaga ang ano eh, masasabi mo ngayon. Gagawa na tayo ng thumbnail dito. Financial at saka yung Filipino thumbnail, Filipino at saka financial and money talks at saka sa love life. Try lang natin dito sa thumbnail. So, yun ang masasabi ko na talaga importante talagang kaalaman. Kasi kung napapanig ka ngayon, walang pera, di ba? Mostly, ang ending talaga sa tao ngayon, ganito. Habang nagtatrabaho, ganito, tumatanda ka, may usbong palabas din ng mga new generation. Siyempre, kung hindi tayo matalino ngayon sa habang bata pa tayo, pagtanda, magkakasakit ka na, iiwan ka na sa bata mo, or mas maraming changes, then wala kang pera maipon at pagkakitaan, siyempre tumataas yung bilihin, parang laro din siya, kailangan talaga siyang isipin. Then pagkatapos kailangan din na matalino ka sa mga bagay na meron ka, hindi puro labas ng bagong camera, bagong cellphone at lahat, basta magagamit lang na okay pa, at hindi yung hinahabol mo yung mga bagong labas or uso, kasi parang bisyo din siya eh. But 100k sa mga laruan lang, but if i-invest mo yun, di ba? Malaking kaibahan talaga na kung makita yung pera mo, nagtatrabaho yung pera para sa iyo. Oo. Pero paano tayo maki-invest kung wala tayong nag-ipunan, walang nagsisibulayan sa maliit na bagay na ginagawa natin araw-araw, nabubuo yan, naiipon. Oo. Wala naman talagang ganun. Kahit lutong eh, hindi naman talaga bibigla na nanalo yan. Kahit anong bagay. Start yan sa mga habit everyday, sa emotion, feeling, then combine yan, combine na kaalaman, practice, pag-intindi, kasi dito eh parang helpless eh. Sa Pilipinas isip nila ganito lang talagang buhay ko, hindi, dapat motivation. Oo, susukat tayo ngayon eh, kasi pagtanda natin, meron ako nakita, marami ngayon dito sa lugar namin, matatanda, nagalagala, na nagkakasakit, walang pera, magkakamatay ng mga tao talaga dahil walang pera na ipon. Siyempre parang magko-question tayo kung ano bang ginagawa nila nung kabataan nila. Nag-inom-inom lang sila, kain ng karne, pero hindi naman natin sinasabing hindi ka nabibili sa pera mo. Talagang be wise lang, matalino lang tayo, kasi yung edad at yung pera may limitation yan, may hangganan lang talaga yan. Hindi talaga, yun ang matatanong ko sa kanila, ano ba ginagawa nila? Siguro nangyari yun, baka hindi nila alam o hindi sila aware, basta sa kanila lang party with kaibigan sila. Hindi naman hindi ko naman sinasabing masamang kaibigan. Go with good friends, good influencer, hindi yung puro alak lang, nagbibisyo, puro kain ng karne, hindi nag-iipon. Ipagtanda nila eh walang-wala talaga sila, nagkakasakit pa, then bihira lang tao kung may income, mga matatanda. Yun talaga ang paghandaan yung mga pagkatanda, kasi pag hindi na naayos yung kabataan, siyempre pagdating ng panahon, uubos talaga ang pera mo, yung pinag-ipunan mo, kapag mali ang mga decision at plano. So maaba-aba talaga ang financial, talaga detail talaga siya, kailangan talaga siyang, kung manonood sa YouTube, detail talaga yung pera, financial talaga is importante talaga yun. Hindi ka makabili sa health, good food is money, is all around talaga siya. Then hindi ka maka-invest o maka-negosyo o kahit anong gusto mo, magagawa mo sa pera. Pero beware with good friends at
ipapractice talaga anong sinasabi natin, ginagawa. Kasi doon tayo titest sa pera eh. Money will test us, our character, pag-ugali natin, at saka pag-intindi sa buhay. Kasi ang mga tao ngayon, go lucky party lang sila eh. Party lang araw-araw, inom-inom lang araw-araw, parang normal lang sa kanila. Pero pagdating ng panahon, naniningil na yung katawan, hindi talaga mamamagic yung health. Kahit gaano pa ka planeta ang pera bibigay mo, or any miracle, hindi talaga sa maano. Yun lang ang buhay na hindi nabibili, ang buhay na tao hindi nabibili sa pera. Kung magkasakit talaga yan at di nalagaan habang bata pa, maaga, at walang kaalaman, hindi nababayaran sa pera yan. Yun lang talaga, na prevention is better than a cure. So yun lang muna ang ano natin, yung financial talks. So talagang ano, marami talaga ka makikitang matatanda ngayon, parang gala-gala na lang, may fight sa dati, ngayon wala na, ibinibenta na lang yung bahay niya. Parang magtataka ka talaga kung paano ba ginagawa. Pero di naman natin ma-judge yung mga kabataan ngayon na maraming pera. Huwag ka muna yung ganito, kasi pagtanda nyo ganito, o sige, dadaan na lang natin sa YouTube. Pero talaga hindi natin masasabi, hindi natin mapaperfect na masabihan ang lahat. Swerte lang kung susunod ka dito sa advice na ito. Talagang maganda talaga ang naghahanda. Mare-regret ka lang talaga kung hindi natin napaghandaan ang buhay natin. So thank you so much po. Peace.